Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Pinakinggan ni Rita ang kanyang paliwanag at nang makita niya muli ang sachet, medyo nagsisimula na siyang maniwala sa kanya. Nakatulong din ito na alam niya kung ano ang pagkatao ni Gerald kahit noon pa man. Regardless, hindi siya yung tipo ng tao, nakakalimutan na lang ang taong minahal niya ng sobra. Sinasabi ko sa iyo ngayon na hindi kita kinausap sa loob ng 2 taon na ito dahil nahihiya akong tumayo sa harap ng sinuman na mula sa pamilyang Smith. Sa tingin mo bakit ko pinapunta si Zack para tulungan ka? Pero sa huli, sinabi sa akin ni Zack na wala sa inyo ang tumanggap sa mga regalo ko. Totoo ba iyon? Tanong ni Gerald nang hindi man lang kinukwestiyon ang desisyon nila. Totoo ito. Ang pamilyang Smith ay may sariling dignidad na dapat panatilihin, hindi mo ba alam iyon? Dahil nawala si Mila at dahil hindi kayo kasal, anong karapatan naming kunin ang mga gamit mo? Kahit papaano, iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng lola ko, sagot ni Rita ngayong nilinaw na ni Gerald ang ilang mga misunderstanding na meron siya sa kanya. Dahil doon, wala siyang problema sa pagdedetalye kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng pamilyang Smith. Mula nang mawala si Mila, ang pamilyang Smith ay binalot ng kadiliman. Sa loob ng mahabang panahon, nahirapan silang mabuhay ng mapayapa mula sa kanyang pagkawala. Naramdaman ng pamilyang Smith na nalulunod sila sa kadiliman dahil sa patuloy na pangungutya sa kanila ng mga tao. Kinukutya sila dahil alam ng mga kamag-anak at kaibigan ng pamilyang Smith na ang boyfriend ni Mila ay isang napakahusay at makapangyarihang tao. Kung tutuusin, binilhan niya sila ng isang bila na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $15 million. Siya ay isang taong abot langit ang yaman. Gayunpaman, dahil espesyal ang pagkatao ni Gerald, hindi kailanman isiniwalat ng pamilyang Smith sa publiko na ang kanilang magiging apo ay isang mayamang tagapagmana mula sa Mayberry na kilala bilang Mark Crawford. Dahil napakaraming magagandang bagay ang nangyayari sa pamilyang Smith, ang mga kaibigan ng pamilya nila ay parehong humanga at nainggit sa kanila. Marami sa kanila ay sinubukan pa ang kanilang makakaya na bitagin ang pamilyang Smith sa pamagitan ng pakikipagkaibigan ang misteryosong boyfriend ni Mila. Ngunit nang mawala si Mila, napakalaking pagbabago ang nagsimulang maganap sa loob ng pamilyang Smith. Ang matandang babae ng pamilyang Smith at ang lola ni Mila, na nagngangalang Serenity Jordain, ay isang taong may malaking pride at dignidad. Kaya mabilis niyang ibinalik ang bila na ibinigay sa kanila ni Gerald nang malaman niyang hindi niya na magiging apo si Gerald. Dahil sa desisyon na iyon, bumalik ang pamilyang Smith sa dati nilang tirahan. Tinanggihan pa ni Serenity ang lahat ng regalong binigay ni Gerald sa kanilang pamilya. Ano pa ba ang pamilyang Smith kay Mark Crawford ngayong nawawala na ang apo ko? Hindi na natin kailangan na ipagpatuloy ang paghingi sa kanya na parang mga walang hiya. Iyon ang nasa isip ni Laddie Smith noong panahong iyon. Dahil doon, bumalik sila sa kanilang dating buhay. Wala silang pakialam kahit na natutuwa ang mga tao sa kanilang kasawian. Naiintindihan ko. Inisip niyong lahat na sumuko na ako kay Mila mula nang mawala siya, tama ba? Tanong ni Gerald nang huminga ng malalim, maririnig sa boses niya ang pagsisisi. Kahit pa nakatuon ang buong atensyon niya sa paghahanap kay Mila at sa kanyang tito, inaamin pa rin ni Gerald na hindi niya pinansin ang pamilya ni Mila. Napagtanto niya ngayon na lalo palang tumindi ang kanyang pagkakasala. Tumango lang si Rita bilang sagot. Okay naman ba ang kalagayan ni Mr. Smith, Lola, at ng iba pa? Samahan mo ako, gusto ko silang makita, seryosong sinabi ni Gerald. Imposible na maging okay sila. Ngayon ang karawan ng isa sa mga childhood friends ni Lola. Ang kaibigan niyang iyon ay huminto sa pakikipagkita kay Lola nang mabalitaan niya ang tungkol sa pagkawala ni Mila, pero kamakailan lang ay palagi niyang iniimbitahan ang lahat ng miyembro ng pamilya ko sa kanyang bahay. Maliwanag naman kung ano ang sinusubukang gawin ni Georgia Walford. Dahil naging kayo ni Mila, tinanggihan niya ang proposal ng apo ng kanilang pamilya at talaga namang sumama ang loob niya dahil dito. Nang lumipas ang panahon, ang pamilya ni Georgia nakakamangha na ngayon at ang kanyang apo ay nagpakasal sa isang magandang babae. Dahil doon, palagi niya kaming iniimbitahan para lang magpakitang gilas siya sa harap ng lola ko. Sa totoo lang, dadalo rin ako sa party kung hindi ko lang narinig na gigibain ang Mountain Top Villa. Kinagat ni Rita ang ibabang labi niya sa pagtatapos ng kanyang paliwanag. Bakit pa rin siya pumupunta kung alam niya naman na hindi maganda nag-intensyon niya? Tanong ni Gerald. Sinabi ni Lola na hindi dapat kami panghinaan ng loob dahil wala namang ginawang masama ang pamilyang Smith. At saka, maayos ang pag-imbita ni Georgia sa pamilya namin.
Kaya wala kaming rason para hindi kami pumunta, sagot ni Rita. Lalong tumigas ang ulo ni Lola sa loob ng 2 taon. Birthday niya kahapon, alam mo ba? Pero miss na miss niya si Mila kaya sinabi niyang hindi niya ito ipagdidiwang hanggang sa makabalik si Mila. Naiintindihan ko, gusto kong sumama sa'yo dahil sinabi mong pupunta ka sa birthday mamaya, sagot ni Gerald. Ang Georgia ay kabilang sa pamilyang Sear, at masasabi na halos katulad ito ng pamilyang Smith. Kung tutuusin, pareho silang may mga ordinaryong kumpanya sa Mayberry noon. Hindi tulad ng pamilyang Smith, ang pamilyang Sear ay napakabilis na umuunlad sa nakalipas na 2 taon. Samantala, kararating lang ni Laddie Smith sa villa ni Georgia kasama ang iba pa mula sa pamilyang Smith. Ang villa na ito ay isang top-notch building na kamakailan lamang ay itinayo sa Cloud City. Ang halaga ng pagpapagawa ng building na ito ay umaabot ng $12 million at ito ay itinuturing na prestigious, nangunguna sa iba pang mga villa sa Mountain Top Villa. Nang makapasok sila sa bahay ni Georgia, nalaman ng pamilyang Smith na marami sa mga bisita doon ay hindi nila kilala. Gayunpaman, tulad ng paulit-ulit na sinabi sa kanila ni Serenity, hindi pwedeng maging duwag ang pamilyang Smith sa kabila ng pagkawala ni Mila. Kailangan pa rin nilang maglakas loob na lumabas at makipagkita sa ibang tao. Pagpasok nila sa loob, nakita nila ang 60 years old na babaeng na inaalalayan ng isang lalaki at isang babae sa bawat gilid niya. Ang mukha nito ay nagniningning habang siya ay naglalakad patungo sa Serenity. Kung hindi alam ng mga bisita na birthday ngayon ng matandang babae, baka akalain ng mga tao na siya ay reincarnation ni Queen Elizabeth II. Ang matanda ay walang iba kundi ang kasalukuyang head ng pamilyang Sear na nagngangalang Lady Georgia Walford. Sila Georgia at Serenity ay malapit na magkaibigan mula noong bata pa sila, ngunit mahirap ilarawan ang kanilang relasyon lalo na't sabay na lumaki ang dalawa. Sa madaling salita, masaya sila na nakikipagkompetensya sila sa bawat isa. Noong bata pa sila, nakikipagkompetensya sila sa isa't isa upang makita kung kaninong damit ang mas maganda. Sumila nang mag-aral sila, nagsimula silang makipagkompetensya upang makita kung sino ang nakakuha ng mas mahusay na mga grades noong nag-aaral pa sila. Kahit na pumasok pa sila sa lipunan, nagpatuloy sila sa pakikipagkompetensya sa kung kaninong trabaho ang mas mahusay at kung sino ang nagpakasal sa mas mabuting asawa. Ngayong matanda na sila, nakikipagkompetensya pa rin sila kung kaninong pamilya ang mas malakas. Masaya rin sila kapag ipinagkukumpara nila ang kanilang mga anak at kung sino ang mas skillful o mas namumukod-tangi na anak. Nagpatuloy pa rin ang kanilang competition kahit na pagkatapos ng maraming taon. Ayan ang kaugalian na nila. Kakaiba ang pakiramdam ni Georgia na parabang napakaganda ng araw niya nang makita niya si Serenity. Late ka, Serenity. Nandito ang mga old friends ko at tingnan mo ang mga birthday gift na binigay nila sa akin. Bakit hindi mo tingnan ang mga ito doon? Pupunta lang ako doon para kausapin ang iba pang bisita doon. Sobrang dami nila. Hindi ka pa huli sa party dahil bibigyan pa ako ng mga apo ng mga regalo. Tama lang ang pagkakarating mo dahil ngayon nila ipapakita ang kanilang mga regalo sa akin, mahinhin na sinabi ni Georgia habang nakangiti. Naramdaman ni Gabby na napahiya siya nang marinig niya ang sinabi ni Georgia. Sobrang dami ba talaga ng mga bisitang nandoon? Unti-unting namuo sa mukha ni Serenity ang kadiliman. Gayunpaman, mabilis siyang ngumiti bago siya sumagot, mukhang maganda ang buhay mo ngayon, Georgia. Malaki ang pinagkaiba nito sa mahirap na buhay ng pamilya mo noong bata ka pa. Naalala ko pa na ang pamilya mo ang laging magpadala ng mga regalo sa ibang tao noon. Mabuti na lang at sayo na nagpapadala ng regalo ang ibang tao. Hindi hahayaan ni Laddie Smith na magpakita siya ng kahinaan sa harapan ni Georgia. Bigla namang nanigas ang mukha ni Georgia nang marinig niya iyon. Gayunpaman, matalino ang dalawang matanda at ni isa sa kanila ay hindi papayag na ipakita ang kanilang emosyon sa sandaling ito. Oo nga. Ngayong matanda na ako, natatanggap ko na ang lahat ng aking kayamanan at kaligayahan kasama ang pamilya ko. Speaking of which, alam mo ba na binilhan ako ng bagong sasakyan ng apo? More than 60 years old na ako. Nagtataka ako kung bakit niya ako binilhan ng bagong kotse, sabi ni Georgia kasunod ang peking buntong hininga habang sinisigurado niyang papansinin niya ang reaksyon ni Serenity. Mahal na mahal ng apo niya si Mila noon. Ngunit ang pagkakataon niyang makasama si Mila nang magkaroon siya ng boyfriend na isang mayamang tagapamana. Iyon ang dahilan kung bakit nasira ang puso niya sa loob ng matagal na panahon. Natural na nalungkot si Georgia nang makitang ganoon din ang kalagayan ng kanyang apo. Maayos na ang buhay nila ngayon.
Alam naman ng lahat na ang kanyang apo ay nawala at paniguradong nakalimutan na ng mayamang tagapamana ang pamilyang Smith. Tandaan mo ba na minahal ng apo kong iyon si Mila noon, Serenity? Siguro kung nagsisisi ka na pinayagan mo si Mila na tanggihan siya ngayon. Pero alam ko naman na wala kang masasabi doon. Kung tutuusin, ito ay isang bagay na may kinalaman lamang sa mga bata. Bilang head ng inyong pamilya, hindi ba dapat ikaw ang nagdedesisyon para sa kanya? Kung ikaw lang sana ang nanguna sa kanila, hindi sana kikilos si Mila nang hindi nag-iisip at hindi sana siya nagpatuloy sa pag-aaral sa Hong Kong. Hindi sana nangyari iyon at sa malamang ay pinakasalan niya ang apo ko, baka magsimula pa sila ng sarili nilang kumpanya. Ang ganda sana ng kahihinatnan kung ikaw ang nasunod, dineklara ni Georgia at narinig ito ng ilang mga bisita. Oo nga. Nakakaawa talaga. Namula ang mga mukha ng mula sa pamilyang Smith habang pinag-uusapan ito ng malakas ng dalawang matanda. Lalo na ito para kay Gavin at Helen, ang mga magulang ng nawawalang babae. Hindi napigilan ng mga magulang ni Mila na mamula ang kanilang mga mata dahil sa mga luha na nagbabadyang tumulo, dahil patuloy na binabanggit ni Georgia ang kanilang minamahal na Mila. Hindi lang silang dalawa ang nalungkot. Si Mila ang pinakamamahal na apo ni Serenity, at napanood ng matandang babae ang paglaki ni Mila noong sanggol pa lamang siya. Habang sinasabi ni Georgia ang lahat ng ito sa kanilang mga mukha, makikita naman ang lahat ng uri ng mga emosyon sa puso Serenity at ang mga emosyon na iyon ay puno ng hinanakit. Ang pamilyang ito ay naging mabait sa kanila para makuha nila ang pabor ni Gerald, ngunit binabawi nila ang lahat ng kanilang papuri nang makita nilang hindi nakasama sa picture ang mayaman na tagapamana. Sa katunayan, wala nang ibang bagay na ikatutuwa nila ngayon kundi ang makitang nahihirapan ang pamilyang Smith. Naintindihan iyon ng matandang babae, ngunit nanatili siyang tahimik at umupo lang sa isang mesa. Ang pamilya ay nanatiling tahimik rin katulad ng ginawa ng kanilang lola. Sa sumunod na sandali, nanatiling nakaupo roon ang pamilyang Smith habang pinapanood ang mga ekspresyon ng iba pang mga bisita. Ang ilan sa kanila ay tahimik na nakaupo at hindi mapalagay ang kanilang emosyon. Nararamdaman nila na malapit na sila sa kanilang limitasyon dahil sa kahiyan na nararamdaman nila. Isang katulong ang biglang pumasok sa villa na may isang lalaki at isang babae na sumusunod sa kanya. Ang dalawang iyon ay walang iba kundi sina Gerald at Rita. Medyo mahina ang kalusugan ni Serenity kamakailan, kaya parating malapit si Rita sa kanya para alagaan siya. Gayunpaman, lumayo ng sandali si Rita dahil nabalitaan ni Rita na ang Mountain Top Villa ay ginigiba na. Bigla namang nataranta ang pamilyang Smith nang makita nila kung sino ang nakatayo sa tabi ni Rita at bigla silang bumulong, Gerald. Naisip nila na parang nasa isang panaginip lamang sila. Totoo na siya ay walang iba kundi si Gerald. Pero, bakit kasama ni Gerald si Rita? At bakit siya nandito ngayon? Makikita ang matinding pagkabigla sa kanilang mga mukha. Ha? Si Rita ba ang nakikita ko? Bakit ngayon ka lang dumating? At saka, sino ang nasa tabi mo? Boyfriend mo ba siya? Tanong ni Georgia nang makita ang dalawang kapapasok lang. Halos kilala ni Georgia ang mga miyembro ng pamilya ni Serenity dahil medyo malapit si Georgia kay Serenity. Alam din niyang pamangkin ni Serenity si Rita at paborito niya rin ang dalaga bukod kay Mila. Dahil doon, kinailangan niyang tanungin kung sino ang bagong mukha na ito. Pagkatapos itong tanungin ni Georgia, naglakad papunta sa kanila si Justine Sierre at ang kanyang asawa na kamakailan lamang na ikinasal. Nang makita iyon, lumapit naman si Queen Sierre, ang babaeng apo, at ang kanyang asawa papunta sa kanila. Lola, sabay na sinabi ng dalawa nang tumingin si Justine kay Rita. Pagkatapos nito ay pilit siyang tumawa bago niya sinabing, medyo matagal na noong huli tayong nagkita, Rita. Ang ganda mo na ngayon. Sino siya, hubby? Close kayo ni Rita, tanong ng isang babaeng nakatayo sa tabi ni Justine at makikita ang magandang damit nito. Oh, siya ang taong nabanggit ko sa'yo noon. Siya ang pinsan ni Mila. Sayang dahil naging pinsan ko sana siya noon, ngumisi si Justine. Ay, ganun ba, sagot ng babae? Maliwanag na nabanggit ni Justine sa kanya ang pagpunta niya sa bahay ng pamilyang Smith para magpakasal siya kay Mila. Justine, hindi lang dapat si Rita ang binabati mo lalo na't nakatayo sa tabi niya ang boyfriend niya. Siyempre, batiin mo rin siya, sabi ni Georgia habang sinusuri niya mula ulo hanggang paa ang ordinarily dressed na si Gerald. Si Rita ay isang prettiful at proud na babae, kaya hindi alam ni Georgia kung bakit ganitong uri ng lalaki ang pinili niya. Kung tutuusin, ibang-iba ang hitsura ni Gerald sa lahat ng iba pang mayamang tagapagmana na makikita doon.
Sinadya ni Georgia na lakasan ang kanyang boses para marinig ito ng lahat ng naroroon. Ang lahat ng atensyon ay nakay Gerald na ngayon, kaya napangiti si Justin at sinabing, "Ikaw pala ang cousin-in-law ko. Masaya akong makilala ka." Wala siyang pinakita na interes kahit na gusto niyang makipagkamay kay Gerald, habang ang kanyang asawa ay nakatitig lang sa boyfriend ni Rita. Makikitang hinuhusgahan niya ito mula sa tabi ng kanyang asawa. Ordinaryo lang ang damit ni Gerald, ngunit naramdaman ng babae na parang may mali sa kanya. "Magaling kang tao, Rita, kaya naniniwala ako na ang iyong boyfriend ay mahusay din. Ipakilala mo siya sa amin," sabi ni Georgia. "Pasensya na, Lady Walford, pero hindi ko siya boyfriend," sagot ni Rita nang lumingon siya sa miyembro ng kanyang pamilya na nakaupo pa rin sa mesa. Bumalik na sa katinuan ang isip ng pamilyang Smith pagkatapos nilang magulat at ang kanilang mga bibig ay nanatiling nakabuka habang patuloy silang nakatitig ng tahimik sa dalawa. Maging si Serenity ay hindi agad nakapag-isip ng maayos sa sandaling iyon. "Oh? So hindi mo siya boyfriend? Anong posisyon niya para magkaroon ng karapatan na pumunta dito? Anong sinusubukang gawin ng lalaking ito?" Bigla na lang nagtaka si Georgia. Ang pangalan niya ay Gerald at may karapatan siyang pumunta dito dahil siya ang boyfriend ni Mila, paliwanag ni Rita. "Ano? Ang fiancé ni Mila? Pero paano nangyari iyon? Hindi ba nawala siya ng 2 taon? Hindi ba hiwalay na dapat sila ng boyfriend niya kung ganoon?" sagot ni Georgia. Alam niyang napakalakas ng boyfriend ni Mila. Masyado siyang malakas na na-overshadow niya ang pamilya nila noong nagkatuluyan sila ni Mila. Nanahimik ang mga bisita habang nakatitig kay Gerald nang marinig nila ito. "Siya ang fiancé ni Mila? Siya? Siya ba talaga iyon? Anong nangyayari?" Habang pinag-uusapan ng marami ang kasalukuyang sitwasyon, agad namang nagsalita si Gerald, "Kahit na wala si Mila sa ngayon, gusto kong ipakita na bahagi pa rin ako ng pamilyang Smith dahil naging kami sa loob ng matagal na panahon. At saka, nagdesisyon na kami na magpapakasal kami noon. Dahil doon, sigurado akong hindi mo naman ako masisisi sa pagpunta ko dito dahil inimbitahan mo pa rin ang iba pang pamilyang Smith, tama ba Lady Walford?" Ginamit ni Gerald ang relasyon niya kay Mila para makadalo dito, ngunit hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang nagkasundo silang magpakasal sa bawat isa. Binalak ni Gerald na pakasalan si Mila pagkatapos niyang mag-aral sa Hong Kong, ngunit nangyari ang lahat ng iyon. Napahinto ang lahat ng mga bisita, pati na rin si Georgia, nang marinig nila ang sinabi ni Gerald. "Ano? Siya ba talaga yung boyfriend noon? Ang tao na abot langit ang yaman. Mukhang siya nga talaga iyon. Oh God, nandito na siya." Kinilabutan si Georgia matapos marinig ang lahat ng mga nakakagulat na pahayag mula sa mga bisita, ngunit siniguro niyang ayusin muna ang kanyang sarili bago niya sinabing, "Oo naman. Isang karangalan para sa pamilya namin na makita ka dito." Kasunod nito, binawi niya ang kanyang mga kamay mula sa 2 mga anak niya na umalalay sa kanya mula pa kanina. Hindi na niya kailangan pang magpanggap kay Gerald. Pagkatapos nito, pumunta sina Gerald at Rita sa mesa kung saan kasalukuyang nakaupo si Serenity at ang iba pa. "Lola, Mer Smith, at Mer Smith. Nakabalik na ako," sabi ni Gerald habang nakangiting nakatingin sa kanila. "Mr. Crawford." Kakami ay nauutal na sinabi ni Serenity na parang kakagising lang niya mula sa mahabang panaginip. Naisip ng pamilyang Smith noon na matagal na silang kinalimutan ni Gerald sa nakalipas na 2 taon. "Nangangako ako na alagaan ko kayo, kahit pa sa nangyari kay Mila," sabi ni Gerald sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilyang Smith. Nang marinig iyon, napaiyak ang ilan sa mga kapatid ni Mila at kasama na doon si Irene. Dumanas sila ng matinding kawalan ng hustisya sa loob ng 2 taon. Naantig ang puso ng mga mula sa pamilyang Smith nang marinig nila ito, kabilang na rin dito si Serenity. Sa wakas ay napagtanto nila na hindi pala ninaintindihan si Gerald at tama ang pagkakalarawan sa kanya ni Mila. Talagang nagbago ang kapaligiran ngayong nandito si Gerald. Kakaunti lang sa mga bisita ang nagbigay ng pansin sa pamilyang Smith kanina, ngunit parami ng parami ang papunta sa kanilang mesa upang magtoast at makipag-usap sa kanila sa pag-asang mapalalim ang kanilang relasyon sa pamilyang iyon. Siyempre, may mga tao rin na nagsimulang manghimasok sa pamilyang Smith. May ilang mga president ng kumpanya ang pumalibot kay Serenity at sinabing, "Hindi ba birthday mo kahapon, madam? Bakit hindi ka nagpadala sa amin ng mga invitation card? Sayang at hindi ka na may nakasamang mag-celebrate. Sinisiguro namin ito ngayon na babawi kami." Habang nangyayari ang lahat ng ito,
ang taong sobrang nagdurusa ay walang iba kundi si Georgia. Kung tutuusin, una niyang inimbitahan si Serenity at ang kanyang pamilya para ipagmalaki ang kanyang grandson, granddaughter-in-law, at grandson-in-law. Hindi niya inasahan na ang makapangyarihang boyfriend ni Mila ay biglang magpapakita. Kailangan niyang maging magalang sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon ang kinagulat niya. Lumunok si Georgia bago niya tinanong, "Madam, ano ang pangalan niya?" "Mark Crawford." "Sinong Mark Crawford ang tinutukoy mo?" Nagulat ang lahat ng marinig ng mga bisita ang tanong ni Georgia. Kung tutuusin, alam ng lahat ng naroroon kung sino si Mark Crawford lalo na't nasa Mayberry sila. Ang marinig lamang ang kanyang pangalan sapat na para mataranta sila. Sino pa bang Mark Crawford ang tinutukoy ko? Siyempre siya ang sikat na Mark Crawford mula sa Mayberry. Nakasalubong ko siya habang nasa Mountain Top Villa ako, sagot ni Rita habang sinisilip ang mga reaksyon ng mga bisita. Mark Crawford mula sa Mayberry. Ang may-ari ng Mountain Top Villa. Sino ang mananatiling kalmado pagkatapos marinig ang revelasyon na ito? Sa sandaling iyon, maraming mga upuan ang nag-screech nang tumayo ang lahat sa sandaling ito, makikita ang gulay na itsura sa kanilang mga mukha. Halos hindi na makahinga si Georgia sa oras na ito. Totoo ba ito? Siya si Mark Crawford mula sa Mayberry, ang napakalakas at mayaman na boyfriend ni Mila. Hindi ito magiging peke kung isipin ito ng maigo. Parehong nagtapos sa Mayberry University sina Mila at Mark Crawford. Alam din natin na sobrang yaman ng boyfriend niya. Dahil doon ay naniniwala ako na siya nga talaga si Mark Crawford. Hala? Dapat nalaman na natin noon pa man na boyfriend ni Mila si Mark Crawford. Napuno ng panghihinayang ang lahat habang pinag-uusapan nila ito. Bakit hindi na lang nila ipinagpatuloy ang kanilang magandang relasyon sa pamilyang Smith? Kung nangyari man ito, paniguradong magiging maunlad at matagumpay na sila ngayon. Naiinis si Georgia habang nanginginig siya, kaya kinailangan muli ng dalawang tao na alalayan siya para hindi siya mahulog. Kailangan niyang lumapit doon para batiin si Gerald sa sandaling ito. Nako! Siya pala ang totoong Mark Crawford. Nagpakilala pa siya bilang manugang ng pamilya Smith. Imposible na mahigitan namin ang pamilya ni Serenity ngayon. Inakala ni Georgia noong una na magiging maganda ang araw niya nang makita niya ang kawawang pamilyang Smith, ngunit ang assumption na iyon ay binalot ng madilim na mga ulap. Ang kanyang puso ay kinain na ng kalungkutan ngayon. Pupunta na sana si Justin kay Gerald para lumuhod bilang tanda ng kanyang paggalang, ngunit si Yana Shute, ang kanyang asawa, ay biglang nagsalita ng may pagdududa, "Kakaiba. Bakit parang pamilyar siya sa akin?" Lalo kong nararamdaman na parang nakita ko na siya noon. Anong iyon, Yana? Anong ibig mong sabihin parang pamilyar siya? Pumunta ka kaagad doon at tulungan kaming humingi ng tawad kay Mark Crawford dahil hindi natin siya nakilala kanina. Kailangan nating maging malapit sa kanya sa sandaling ito, sabi ni Georgia. Teka lang, Lola. Hindi mo kailangang kabahan. Sa tingin ko hindi talaga siya si Mark Crawford, sabi ni Yana habang nakahawak sa balikat ng Lola. Ano? Bakit mo sasabihin ang bagay na iyon? Malakas ang kutob ko, nakaklase ko siya dati noong bata pa ako. Habang tinititigan ko siya, mas nagiging kahawig niya ang dating kaklase ko. Mas determinado ngayon ang boses ni Yana. Classmate, sabi nina Justin at Georgia dahil nabigla sila sa sinabi niya. Naisip nila na hindi totoo ang sinabi ni Yana at may mga dahilan sila para magduda. Kung tutuusin, ngayon lang nila narinig ang coincidence na ito. Kahit na makapangyarihan ang background ng pamilya ni Yana, walang paraan para sa status niya na magiging kaklase niya si Gerald. Anong klaseng kaklase ang tinutukoy mo? Tandaan mo na hindi natin kayang magbiro tungkol sa mga ganyang bagay, Yana. Sinasabi ko sa iyo ngayon na may kaunting kaalaman ako tungkol sa boyfriend ni Mila, at masasabi ko na talagang napakalakas niya. Ito ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na si Mark Crawford talaga ang kanyang boyfriend pagkatapos niyang ibunyag ang kanyang pagkatao kanina. Kung babastusin natin siya ngayon, baka hindi na tayo makakaligtas sa Mayberry, sabi ni Georgia habang hinahampas niya ang kanyang mga hita sa pagkabalisa. Tama? Mas mabuting pag-isipan mo muna itong mabuti. Sigurado ka bang kaklase mo siya? Parang awa mo na, huwag kang magkakamali sa sinasabi mo, dagdag ni Justin. Sigurado ako nakaklase ko siya noong elementary ako. Natandaan ko noong bata ako na ang tatay ko ay abala sa pagpapalawak ng kanyang mga underground forces at pinili niyang simulan ang development sa Seren County.
Dahil doon, kinailangan ko siyang sundan at doon ako nagtapos ng elementary. May isang tao na nagngangalang Gerald na naging kaklase ko at talagang nagduda ako sa kanya pagkatapos kong marinig ang pangalan na iyon. Lalo siyang naging pamilyar sa akin habang tinititigan ko siya. Hindi ko pa ito sinabi kanina dahil inaamin ko na hindi ko talaga matandaan kung ano ang itsura niya. Pero pagkatapos ko siyang obserbahan, talagang naniniwala ako na siya ang parehong Gerald na kaklase ko, sagot ni Yana habang kinukusot ang kanyang mga mata. Yung Gerald na nakilala ko noon. Natandaan ko na sobrang hirap niya at parang nagkaroon pa kami ng small talk noon. Ano sa palagay mo, Lola? Hindi kaya kumuha ang pamilyang Smith ng isang taong gagaya kay Mark Crawford, bulong ni Yana. Nang marinig iyon, naramdaman ni Georgia na bumilis ang tibok ng puso niya nang maisip niya posible ang sinasabi niya. Hindi ko inaasahan na dadalo talaga si Serenity at ang kanyang pamilya sa birthday party kahit na inimbitahan ko sila. Alam ko naman na inaasahan nilang magpapakitang tawa ko. Alam niya iyon pero talagang pumunta siya. Parang kakaiba na malakas ang loob nila hanggang sa puntong ito. Kakaiba rin na ngayon lang nagpakita si Rita, kasama niya pa ang boyfriend ni Mila. Sabi ni Georgia habang pinag-aaralan pa niya ang sitwasyon. Pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Yana, iniisip ko ngayon kung planado ito ni Serenity mula pa noong umpisa. Kung tama ang hula ko, siguradong sinusubukan akong pahiyain ni Serenity. Masyado siyang malupit, naisip ni Georgia nang makita niya ang bigger picture. Naniwala na rin sila Justin at Yana nang marinig nila ang sinabi ng kanilang lola. Ang lahat ng ito ay makabuluhan kung tutuusin. Hindi pa rin tayo pwedeng magpatumpik-tumpik, Yana. Siguraduhin muna natin kung kaklase mo talaga siya, dagdag ni Georgia at makikita na natatakot pa rin siya. Kung talagang nagkamali sila sa pagkakataong ito, paniguradong malaking sakuna ang mangyayari sa buong pamilya nila. Haha! Huwag kang mag-alala, Lola. Sigurado talaga ako na siya ang Gerald na kilala ko dati. Pero medyo nag-aalala ko kaya kailangan ko munang i-double check ito para masiguro na siya iyon. Gayunpaman, kung isipin na ang maliit na prito ng isang dukha ay talagang mangangahas na magpanggap bilang Mark Crawford, maririnig ang inis sa boses ni Yana. 100% sure si Yana na siya ang dati niyang kaklase sa elementary, pero kailangan niyang gawin ang precautionary measure na ito upang patunayan sa matandang babae na hindi banta sa kanila. Dahil doon, lumapit siya kay Gerald nang walang pagdadalawang isip. Ang lamesa na kasalukuyang inupuan ng pamilyang Smith ay napapaligiran ng mga taong nagtatangkang magtoas at makipag-usap sa kanila sa pag-asang mapalalim ang kanilang relasyon sa pamilyang ito, kaya bigla namang sumigaw si Yana, "Tumabi kayo, please." Tumango lang ang mga bisita nang marinig nila iyon at nakangiti sila nang sinabi nila, "Miss Shoot." Ang background ng pamilya ni Yana ay hindi kasing simple tulad ng inaakala ng iba. Ang kanyang tito ay isang head ng underground forces sa Mayberry. Ang sinuman na nakakaalam tungkol sa kanyang background ay hindi mangangahas na saktan siya, kasama na doon ang mga negosyanteng ito. Hindi pinapansin ni Gerald ang mga taong gustong mapalapit sa kanya. Sa halip, nakatuon siya sa pakikipag-usap sa mga magulang at lolo't lola ni Mila. Ngayon niya binigay ang kanyang effort na hindi niya ibinigay sa loob ng 2 taon. Iyon ang kanyang paraan para sabihin na hindi siya sumuko sa paghahanap kay Mila. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, bigla niyang naramdaman na hinampas ang likod ng kanyang ulo. Hindi masyadong naging guardyado si Gerald dahil alam niyang walang masyadong malakas na tao sa lugar na iyon. Talagang nagulat siya nang mapagtanto niya na may taong handa siyang patayin. Lumingon siya para makita kung sino ang nakabangga sa kanya at napagtanto niyang ito ay walang iba kundi ang asawa ni Justin. For some reason, naka-cross-arm siya habang nakatingin ng masama kay Gerald. "Anong pangalan mo?" tanong ni Gerald habang kaswal siyang nakatingin sa kanya. "Baliw na ba ito?" Hinampas niya ang ulo niya bilang pagbati. Takot na takot sila Georgia at ang iba pa matapos nilang makita na hinampas niya na si Gerald sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos nito, ang lahat ng mula sa pamilya ni Georgia, gayon din ang mga bisita, ay mabilis na tumakbo at tumayo sa likuran ni Yana. "Nagpapanggap ka pa rin ba talaga sa harapan ko, Gerald?" tanong ni Yana. "Nagpapanggap? Magkakilala ba tayo?" sagot ni Gerald. Hindi niya talaga alam kung sino ang taong ito. "Haha! Ganyan pala ang ipapakita mo ngayon. Baka makatulong ito para matandaan mo ako. May itatanong ako sayo. Nag-aral ka ba sa 3rd primary school sa Serene County noong bata ka?" ngumisi si Yana. Paano mo nalaman iyon?" sagot ni Gerald sabay tango. "Ha?
Section 2 ka ba noong grade 3 ka? Dagdag ni Yana. Oo, sabi ni Gerald nang maramdaman niya na parang may mali, lalo na tama ang lahat ng sinabi ng babaeng ito. Palaging nasa Section 2 si Gerald sa buong 6 na taon niya sa elementary noon. Sino ang babaeng ito? Bakit niya alam kung saang klase ako nag-aral? Aha! Nakita mo, Lola. Anong sinabi ko sa'yo? Siya talaga ang tinutukoy ko, sigaw ni Yana sa sobrang tuwa. Mabilis na naging mabangis ang itsura ni Georgia nang makita niya ang pagbabago sa eksena. Habang galit na galit ang matanda, si Gerald naman ay tumingin kay Yana na may hinala sa kanyang mga mata habang nagtatanong, kailangan kong tanungin kung sino ka ba talaga? Nagpapakatanga ka pa ba? Ako si Yana Shoot. Humph! Inilipat ako sa inyong kawawang school noong grade 3 ako at naging monitor ako ng klase mo. Naalala ko pa rin kung gaano kakahirap noon. Kung gusto mo pa itong matandaan, siguro alam mo naman noong ninakawan ako ng isang lalaki at sinisi niya ikaw sa pangyayaring iyon. Dahil dito, binuhusan ko ng tubig ang buong mukha mo at sinabi ko pa sa tatay ko na magpadala ng mga tao para pigilan kang makaalis. Takot na takot ka noon kaya hindi ka man lang naglakas loob na pumasok sa loob ng ilang araw pagkatapos noon, mapang-asar na sumagot si Yana. Yana Shoot ay naisip ni Gerald habang unti-unting bumabalik sa kanya ang mga alaala niya. Gaya ng sinabi niya, si Yana ay lumipat sa kanyang class nung siya ay grade 3. Natatakot si Gerald sa kanya dahil hindi lamang siya isang class monitor, ngunit siya rin ay laging nakasuot ng pinakamagandang damit sa kanyang mga kaklase. Dahil mataas ang tingin sa kanya ng mga tao, tinuturing niya lang si Gerald bilang isang maliit na tao. Lulalim lang ang pagkakakilala niya kay Yana dahil sa insidente kung saan ninakaw ng isa nilang kaklase ang pambura ni Yana. Ang pambura na iyon ay napakaganda at sinisi ng nagnakaw na si Gerald ang may kagagawa nito. Dahil doon, si Yana ay nabalisa at hindi siya masyadong nag-isip nang binasa niya ng tubig sa mukha si Gerald. Hindi nabanggit ni Yana na taglamig noon at ang tubig na hinagis niya kay Gerald ay napakainit. Masasabi niya na muntik na niyang masira ang mukha ni Gerald. Totoo naman na ilang araw nang hindi pumasok sa school si Gerald, ngunit hindi ito dahil sa takot. Sa halip, ito ay dahil kinailangan ni Gerald na pagalingin ang kanyang mukha pagkatapos siyang pagamutin sa klinik. Sa oras na iyon, naalala niya na sobra siyang nasaktan noon. Lumipat na si Yana ng ibang school noong grade 5 sila. Unti-unti na siyang nakalimutan ni Gerald pagkatapos nito. Napakaliit ng mundong ito, pero bakit ko laging nakakasalubong ang mga kaklase ko? Talagang makakasalubong ko ang kaklase ko noong elementary pa ako, sabi ni Gerald sa kanyang sarili habang pilit siyang nakangiti. Ikaw pala iyon. Natatandaan na kita, sagot ni Gerald kasunod ang isang tango. Natatandaan mo na ako. Gerald, sinusubukan mo bang magpanggap na isa kang nga? Inaamin ko na ang galing mong umarte pagkatapos kitang hindi makita ng matagal na panahon. Bakit ka nagpapanggap na si Seymour Crawford, sabi ni Yana habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Ano? Nagpapanggap ako na si Seymour Crawford. Gulat na gulat ang mga tao sa sinabi ni Yana habang nakatingin sila sa kanya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Alam ko na hindi siya ang totoong Seymour Crawford. Ang pangalan niya ay Gerald at galing siya sa isang village sa Seren County. Siya rin ay isang mahirap na talunan noong siya ay bata pa. Kung kailangan niyo ng ebidensya, maghahanap ako ng isang tao na hahanapin ang kanyang picture. Paniguradong maniniwala kayong lahat sa akin pagkatapos nito. Ang picture na tinutukoy niya ay isang group photo na kinunan noong magkasama pa sila noong elementary. Nakagawian ni Yana na itago ang mga pictures niya, hindi nagtagal ay dinala ng isa sa kanyang mga tauhan ang eksaktong picture na iyon. Ipinakita niya ito sa lahat at nakita nila ang batang Gerald. Totoo na siya ay kaklas ni Miss Shoot noong elementary. Pero ang suot niya noon ay isang karumal-dumal na damit. Nabigla ang lahat nang makita nila ito, ngunit tumawa ng malakas si Georgia bago niya sinabing, "Naku, Serenity. Hindi ko inaasahan na aabot ka sa mababang punto ng buhay mo. Sobrang lakas mo pa naman noon. Alam kong nalulungkot ka sa pagkawala ni Mila. At saka, malamang nawala ng pakialam ang totoong Seymour Crawford sa pamilyang Smith. Alam ko na gusto mong pumasok ulit sa larangan ng negosyo, pero hanggang saan abot ang iyong limitasyon? Matanda na tayo, Serenity. Bakit kailangan mong gawin ang karumal-dumal na panlililang na iyon?" Napuno ng galit ang mga bisita nang marinig nila iyon. Mabilis na umalis ang mga nagsusumikap na magtuas at makalapit kay Gerald, ang kanilang mga ngiti ay agad na napalitan ng pagkasimangot. Nagpapanggap.
Georgia, isipin mo ang lalabas sa bibig mo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, pero siya talaga ang totoong Mark Crawford, sabi ni Serenity. Matigas pa rin ang ulo mo hanggang ngayon. Okay lang sa akin na kumuha ka ng isang tao para gayahin si Mark Crawford, para lang makakuha ka ng kaunting paggalang mula sa maraming tao. Pero sana naghanap ka ng isang tao na kasing gwapo ng apo ko. Bakit kailangan mong kumuha ng ganitong tao, sabi ni Georgia habang tumatawa siya ng malakas. Tama si Lola. Naisip mo ba talaga na magandang ideya na kunin mo ang isang mahirap na lalaki para masolusyonan ang problema mo? Hindi man lang nararamdaman sa kanya ang parehong aura ni Mark Crawford. Simila na laging pinag-uusapan ng pamilyang Smith. Lahat kayo ay umaasa pa rin kay Mark Crawford na magkaroon ng pakialam sa inyo kahit na matagal na siyang nawala. Iniisip ba ninyong lahat na si Mila ay isang fairy, dagdag ni Yana at maririnig sa boses niya ang selos. Kung tutuusin, minsan nang nag-propose ang asawa niya kay Mila. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa'yo, pero mas mabuting huwag mong sabihin ang masasamang bagay kay Mila, Yana, sabi ni Gerald. Ha? Gagawin ko pa rin ito kahit na ayaw mo ito. Mga walang hiya ang mga miyembro ng pamilyang Smith. Kayong lahat talaga ay mga talunan para gayahin si Mark Crawford. Desperado na ba talaga kayong kalabanin kami? Nakangusong sinabi niya na habang nakatitig kay Rita. Galit na tumayo si Rita bago siya sumagot, sinong tinatawag mong walang hiya? Ikaw ang walang hiya dito. Dahil doon, lumapit siya kay Yana at itinulak siya ng kaunti dahil sa kanyang kasamaan sa kanyang pamilya. Hindi tinatrato ng ganito si Yana noon pa man, kaya hindi niya tatanggapin ang aksyon na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin si Rita, ngunit dali-daling lumapit si Gerald at hinawakan ang pulso ni Yana bago niya ito pinanginig. Ikaw! Bakit mo ako sinaktan? Sigaw ni Yana nang biglang nanlaki ang mga mata niya na parabang matatanggal na ang mga ito. Ang tapang mo naman, Gerald. Sino ka ba sa tingin mo? Nahirapan ka na bang magpanggap bilang si Mark Crawford? Sa tingin mo ba ikaw na siya ngayon? Mararamdaman ko na isang karangalan sa akin kung mapahiya ako ng isang makapangyarihang tao. Pero lalo lang akong nahihiya kapag isang talunan ang gumagawa nito, naisip niya na habang patuloy siyang nag-aapoy sa sobrang galit. Walang sinuman doon na ang isang probinsyano ay talagang maglalakas loob na tratuhin si Yana ng ganoon. Saktan ka? Pinoprotektahan ko lang si Rita. Hindi ba parang sumusobra ka na, Yana? Wala ka bang planong mag-iwan ng kaunting kahiyan sa sarili mo? Sinasabihan kita ngayon na hindi ko hahayaang saktan ng sinuman ang mula sa pamilyang Smith, hanggat nandito ako. Bastusin mo pa kami ng isang beses at hindi ako magdadalawang isip na bugbugin ka, sabi ni Gerald. Hahaha. Nagpapanggap ka pa rin. Nasaktan mo na ako pero sinasabi mo na bubugbugin mo pa rin ako. Gusto kong makita na subukan. Bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na sampal ang narinig ng lahat. Alam ng lahat ng naroon kung anong uri ng tao ang tatay ni Yana, kaya talagang natulala sila nang makita ang pangyayaring iyon. Parang isang baliw na sumigaw si Yana, ano? Ano? Pulubi ka? Talaga bang sinampal mo ako? Tapos na ang buhay mo ngayon. Guards! Pumasok kayo dito. Gusto kong bugbugin ninyo siya hanggang sa mawalan siya ng laman. Kung may mangyari man, si Tito na ang bahala dito. Pagkatapos nito ay mabilis na pinalibutan ng grupo ng mga security guard si Gerald at ang bawat isa sa kanila ay may hawak na mga batuta. Nakahawak si Yana sa kanyang nasaktang pisngi habang patuloy siyang nakatitig kay Gerald. Hindi niya mailalabas ang lahat ng sama ng loob niya hanggang sa mabali ang dalawang binti ni Gerald sa oras na ito. Bago pa man makagalaw ang mga guards, biglang narinig ng lahat ang sigaw ng receptionist, may bisita na nagpadala ng mga prestigious gifts para kay Lady Jordan mula sa pamilyang Smith. Tumahimik ang lahat nang marinig nila iyon. Makikita ang pagkadismaya sa mukha ni Yana at ng iba, ngunit nanginginig si Georgia habang lahat sila ay dahan-dahang lumingon para tumingin sa entrance. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Anong nangyayari? Mga prestigious gifts mula sa isang hindi kilalang bisita. At para pa ito sa elder ng pamilyang Smith. Makikita na ang mga prestigious gifts na ito ay mas maganda kaysa sa mga regalo na natanggap ni Georgia. Kung tutuusin, hindi normal para sa kahit sinong tao na magbigay ng prestigious gifts. Malaki ang halaga ng mga regalong ito, ngunit sigurado na isang malakas at makapangyarihang tao ang makapagbibigay lamang ng mga ganitong uri ng mamahaling mga regalo. Noong unang panahon pa lang, meron na ang rules of gift giving sa anumang okasyon.
Sa madaling salita, mamarkahan lamang ng receptionist bilang isang entry ang isang ordinaryong regalo. Kung ang regalo ay malaki, kailangang tumayo ng receptionist bago niya ipapahayag ang kanilang pasasalamat para sa kanilang master. Gayunpaman, kung prestigious ang isang regalo, kailangang tumayo ng receptionist at kailangan niyang ipagsigawan sa lahat ang tungkol sa prestigious gift na iyon. Kahit pa wala doon ang taong nagbigay ng prestigious gift, inaasahan pa rin ang receptionist na sundin ang mga rules na ito at kailangan niyang ipahayag ang presenya ng regalo. Dahil doon, punong-puno ng paghanga ang mga mata ng pamilyang Sear habang nakatingin sila sa entrance. Kahit si Yana, na kaninang galit na galit, ay napigilan ang kanyang sama ng loob habang nakahawak pa rin siya sa kanyang pisngi. Gayunpaman, nagalit muli siya habang nakatakip ang kanyang kamay sa kanyang muka at pagkatapos ay ngumisi siya, "Mga walang hiya kayo. Nagpadala talaga kayo ng regalo sa sarili nyo habang dumadalo sa birthday party ng pamilyang Sear. Obvious naman na kayo ang nagpadala nito. Alam nyo naman na hindi na kayo iinsultuhin ni Lola kapag ginawa nyo ito. Hindi ba tama ako?" Tama ang sinabi ni Yana, Serenity. Totoong walang hiya ka. Tinuring kita bilang isang karibal noon, pero hindi ko kinakaya ang pagiging hipokrito mo. Matagal ka na bang nabubuhay kaya nagagawa mo na ang kahit anong gusto mo, nakangusong sinabi ni Georgia. Lumingon ang mga bisita para tumingin sa pamilyang Smith at makikita ang pang-alipusta sa kanilang mga mata. Sa oras na iyon ay napangisi si Yana, "Sige. Gusto kong makita kung ano ang binigay sa inyo ng kawawang talunan na ito." Haha! Nagtinginan sa isa't isa ang mga guards bago nila pinigilan ang kanilang hininga tulad ng ginawa ng lahat. Ang mga tao ay kinakabahan at curious habang hinihintay na sabihin ng receptionist kung ano ang mga regalo. Ang unang regalo ay isang top prosperity jewelry set. Ano? Nagulat talaga ang lahat nang marinig nila ito. Ang jewelry set na ito ay may laman na highest prosperity jewels. At saka, ang isang set ng nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,500,000. Susunod, isang set ng brilliant at radiant traditional clothes. Nahulog ang panga ng mga tao nang makita nila iyon at agad namang sinabi ng receptionist. Pangatlo, isang piraso ng royal meandering agarwood at sandalwood. What the f***? Sige. Takot na takot ang mga bisita habang binabanggit ang listahan ng mga regalo. Sa kalaunan, isang regalo na lang ang natitira na naghahanda ng sabihin ng receptionist. At para sa huling regalo, isang luxurious villa na nagkakahalaga ng $40 million. Ano? Sa puntong ito, nagkakagulo na ang lahat at naramdaman nila na tumayo ang balahibo sa kanilang mga balat. Kung tutuusin, ang bawat isa sa mga regalo na binasa ng receptionist ay hindi bababa $1,500,000. Kung hindi pa iyon sapat na kahanga-hanga, talagang nagulat ang lahat nang malaman nila na ang huling regalo ay isang luxurious villa na nagkakahalaga $40 million. Imposibleng walang magkagulo pagkatapos marinig iyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang lahat ay sabay na nag-aalala tungkol sa dalawang mahalagang katanungan. Sino ang nagpadala ng mga regalong iyon? Sa kanila ba talaga mula iyon? Walang sinuman dito ang may kakayahang magpresenta ng marangyang mga regalo. Sabihin na natin na mula sa pamilyang Smith ang mga ito, pero nakakagulat pa rin dahil binubuo ito ng 18 gifts. Kung ipagsasama ang mga ito, makakuha ito ng isang malaking kabuuan na hindi bababa sa ilang daang milyong dolyar. Magkano ba talaga ang pera ng pamilyang Smith? Kahit na ginawa nila ang lahat upang mapanatili ang kanilang dignidad, hindi ba imposible na makalikom sila ng napakaraming pera para lang ipagmalaki ang mga regalo na ito, tama ba? Nabigla si Georgia nang i-anunsyo ang mga prestigious gifts, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang isip bago siya tumingin kay Serenity na may malawak na ngiti sa kanyang labi at sinabing, "Nabaliw ka na ba, Serenity? Hindi mo ito kailangang gawin para magmayabang." Nagtawanan ang mga bisita nang marinig nila iyon. Gayunpaman, agad na nawala ang kanilang mga ngiti nang marinig ng lahat ang isang pamilyar na kalabog. Tumingin sila sa langit at nagulat sila nang makita nila ang 6 na sets ng mga helicopter, 3 per set, na dahan-dahang bumababa sa harap nila. Nang makababa, isang grupo ng mga tao ang mabilis na bumaba sa mga helicopter. Makikita sa mga kamay nila ang 80 na regalo na sinabi kanina ng receptionist. Ang pinakamahal na regalo, isang bila na nagkakahalaga ng $40 million, ay ipinakita sa isang kontrata. Paano? Paano ito nangyari? Gulat na sinabi ni Georgia. Dinala na namin ang mga regalo, Mark Crawford.
Ito ang listahan ng mga regalo, sabi ng isa sa mga bodyguard matapos maglakad papunta kay Gerald at magalang itong yumuko sa harapan niya. At bakit mo ipinapakita sa akin yan? Ibigay mo ito kay Lola, sagot ni Gerald habang nakangiting lumingon kay Serenity. Ito ang mga regalo ko sa'yo dahil birthday mo kahapon at hindi ako nakadalo. Samantala, ang iba ay nanlaki ang mga mata sa sobrang gulat ng sinabi nila, Mr. Crawford. Narinig nilang lahat na tinatawag ng mga gwardiya si Gerald bilang si Mr. Crawford, at kasama sa mga nagulat si Yana. Tulala at halos hindi makapaniwala si Yana at ang iba pa nang sabay-sabay silang humarap kay Gerald. Imimposible na siya iyon. Siya ay isang mahirap na talunan mula sa isang maliit na county sa Mayberry. Ang kahit isang regalo mula sa listahang iyon ay isa ng luxury item para sa kanya. Ayokong maniwala dito, sigaw ni Yana habang mabilis siyang sumugod para tingnan kung totoo ba ang mga bagay na hawak ng mga gwardiya, lalo na para sa estate contract ng luxury villa. Gayunpaman, napalunok na lamang si Yana nang masuri niya ang mga ito. Totoo ang lahat ng ito. Walang fake. Si Georgia ay tumakbo papunta sa kanya upang makita kung ang mga regalo ay totoo talaga. Sa kanyang pagkadismaya, lahat ng mga ito ay authentic. Paano ito nangyari? Si Serenity ay nakatingin na ngayon kay Gerald na may pagtataka sa kanyang muka habang sinasabi niya, Gerald, paano ka nakabili ng napakaraming mahal at mahalagang regalo? Tanggapin mo ang mga ito, Lola. Ang mga regalong ito ay mula sa akin at kay Mila, sagot ni Gerald. Agad na umiyak si Serenity nang marinig niya iyon. Mula nang binanggit ni Gerald na ang mga regalo ay mula sa kanila ni Mila, alam ni Serenity na si Mila ay hindi nawala sa puso ni Gerald. Hindi maling lalaki ang pinili ni Mila. Sa bagay, kahit pa matagal nang nawawala si Mila, namimiss at nagpakita pa rin ng concern si Gerald sa kanya. Nagmahal talaga siya ng buong puso. Mula noon, tinanggihan ni Serenity na ipagdiwang ang kanyang birthday hanggang sa matagpuan si Mila kahit na alam niyang malapit na wala ng pagkakataong mahanap si Mila. Nang marinig niya ang mga salitang iyon mula kay Gerald, alam niyang makapagpahinga na siya ng mapayapa kahit na siya ay mamatay na bago pa man matagpuan si Mila. Kung tutuusin, kahit na mahirap ang buhay ng kanyang apo, alam na ngayon ni Serenity na may isang lalaking laging magmamahal sa kanya. Siyempre, hindi nagmula ang emosyon na ito sa pagtanggap ng lahat ng mahalaga, prestigious gifts mula kay Gerald. Hindi naman ganoong klase ng babae si Serenity. Habang umiiyak si Serenity, si Georgia ay patuloy na nakatayo doon at tulala sa eksenang nasa harapan niya. Hiyang-hiya siya at alam niyang nasaktan din niya ng husto si Mr. Crawford. Ngayong nangyari na ang lahat ng ito. Wala nang sinuman ang ipinagpatuloy ang pagdududa sa tunay na pagkatao ni Gerald. Biglang bumalik sa katinuan si Georgia, kaya agad siyang tumakbo kay Gerald at nagmakaawa, Please, Mr. Crawford. Ang pamilyang Sear ay hindi naging matalino dahil hindi namin inalam kung sino ka, at kasalanan namin ang kamangmangan namin. Pakiusap, patawarin mo ang aming pamilya. Justin, ikaw at ang iba ay kailangang lumuhod sa harapan niya. Alam ni Justin na hindi na sila makakaligtas ng matagal matapos masaktan si Mr. Crawford, kaya agad siyang bumagsak at mabilis niyang hinila ang damit ni Yana para sabihan siyang lumuhod. Nagtaka ang lahat nang biglang tumawa si Yana na parang isang baliw. Ikaw, Mr. Crawford, ayaw ko pa ring maniwala. Inamin mo mismo na ikaw ang parehong Gerald mula noong elementary tayo, kaya panigurado na ikaw ay isang talunan pa rin. Imposible talaga na ikaw si Mr. Crawford ng Mayberry. Ang lalaking may halos walang katapusang kayamanan. Kung ikaw talaga siya, ipaliwanag mo sa akin kung paano ka nakarating sa status mo ngayon. Talagang hindi ako maniniwala sa'yo, sigaw ni Yana at makikita ang nakakatakot na itsura sa mukha niya. Humigop lamang ng red wine si Gerald habang iniabot sa kanya ng bodyguard niya ang isang puting tela. Matapos punasan ang kanyang bibig, pinandilatan lang niya ang nakakainis na babae bago niya sinabing, hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo ang napakagandang buhay ko. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.